mensahe ko natin ay pinamagatan ko pong the importance of fruit. Ang kahalagahan ng bunga. Sabi po dito sa isang quotation, napakahalaga ng bunga sapagkat ito ang magsasabi kung anong uri ng puno ang isang puno. Until magbunga ang isang puno, doon pa lang siya lubos na makikilala. Tama? Sabi dito, mahirap makilala ang isang punong di namumunga. Dahil maraming mga puno magkakahawig. Tandaan niyo po, napakahalaga ng bunga para ma-recognize kung ano yung puno. So, may mahalaga yung mensahe natin. Mahirap makilala ang isang punong di namumunga. Ang sasagutin mo natin sa mensahe natin, according sa binasa kaninang passage, so, ay, what are the importance of fruit? So, marami ho yung kahalagahan. Lahat ng ating mga ginagawa at gagawin ay may bunga. Tandaan niyo po, lahat. Pastor, kahit malihim, kahit hayag o lihim na ginawa ko, mayroon kaya itong bunga? Mayroon. Mabuti man ito o masama, mali man ito o tama, lahat ito ay may bunga. Na pwede natin, may mga tayong pwede natin, sabi ko sa inyo kanina, may time na pwede natin ikubli, itago, pero tandaan nyo, lalabas yan. Kasi ang bunga ho, hindi mo na natin nakatago. Makakayag po yan. Dalangin ko ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, ay kapulutan natin ng aral, para ho magkaroon tayo ng matuto tayo. So, ang Matthew chapter 7, verse 15-20, ay part of the Sermon of the Mount. Narinig nyo na po ba ang Sermon of the Mount? Nag-start po yan sa chapter 5, natapos sa chapter 7, gano'ng katagal yun. Andun sa bundok, nangangaral siya, at ang pinangaral niya mostly dyan, ang mapalad, kung paano manalangin, kung paano humingi ng tawad, at kung paano magparaya. Ang dami niyang siner dyan, at yung audience niya, hindi mo pa bago-bago. Pero ang main purpose ng Panginoon, bakit siya nangangaral at that time, para turuan ng mga tao na iwasan ang masasamang tao. Noong panahon ni Jesus Christ, mayroon na mga taong masasama at mayroon na mga tao na asal hayop ang ugali. Kung mayroon na noong panahon ni Jesus Christ, sa panahon kaya natin, may natira, may lumala, mas lumala. Kaya balikan po natin ito. Itong mensaheng ito ay paalala ng Panginoon sa kanyang mga disipulo at sa mga followers po niya. So balikan natin ang tanong, what are the importance of fruit? Number 1, tatlo ho ang sagot. Unahin na po natin ito. Sabi dito ho, what are the importance of fruit? Number 1, it reveals the true nature of a person. Sa pamamagitan daw po ng bunga, makikilala natin ang tunay na kalikasan ng isang tao. Okay, paano natin nasabi yun? Basahin natin. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. So, ang mensahe ng Panginoon dito, ang context po niyan, talagang si Jesus Christ, ang context po ng mensahe na yan, nakadirect sa mga bulaang propeta. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo at mga followers niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Okay? Makikilala ninyo sila sa mga gawa. Sabi dito, ang matinik na halaman na hindi namumunga ng ubas o igos. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. So, binanggit ng Panginoon doon yung salitang gawa, kasi yan po yung fruit sa English po niyan, na nagpapakilala ng isang tao kung anong uri ang kanyang kalikasan. Okay? May mga tao, sabi dito, sa pamamagitan ng bunga, makikilala natin ang totoong pagkatao ng isang tao. Yan po bang katabi nyo ay kilala nyo na? Post muna tayo. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Kilala nyo na po ba yan? Masasabi nyo po ba yung tunay? Ano kabaligtaran ng tunay? Peke. Pastor, tunay ito. Tunay ito, Pastor, kasi nakilala ko sa kahapon. Talaga, kahapon nila nakilala, tas tunay na agad. So sa pamamagitan ng bunga, pasensya na, baka hindi nyo, naunawaan nyo po ba yung bunga? Ang bunga, pag binabanggit sa Biblia, tumutukoy ito sa pananalita, tumutukoy ito sa pagkilos, tumutukoy ito sa pag-iisip ng isang tao. Sa madaling sabi, ang salitang bunga ay isang pamumuhay. Okay? Sabi dito, pangalawa, kaya mahalaga na mag-life check. Napakahalaga na ang isang tao kung gusto mong paniwalaan, ang isang taong gusto mong pagkatiwalaan ay makilatis mo ng gusto. Mahalaga ang life checking. Mahalaga ang background checking. Kailangan kilatisin mo yung tao, magiging kaibigan mo, kikilalanin mo, paniniwalaan mo, dahil mayroon itong matinding epekto sa buhay natin. Tama po ba? Yun ang problema, nung halalan,
Hindi naman natin kinilatis eh. Tinignan natin kung gwapo. Oh. May artista. Dumong yung mga tao. Kinilatis kung pagiging artista. Hindi kinilatis kung marunong sa batas. Ang dami ngayon natin sa politika, sa gobyerno, mga artista. Marunong sa batas? Hindi. Marunong umarte. Ano ba ngayon ang ating, ano ang ini-expect natin? Puro paartihan. Ang kailangan natin, balikan ko lang, ang kailangan natin sa gobyerno, yes, sabihin na lang natin na common na yung matalino. Pero ang pinakagusto ko sanang i-impart sa inyo sa oras na ito, may Diyos at may takot sa Diyos. Kaya mahalaga po ang life checking, background checking, muna, bago tayo maniwala o pagkatiwalaan ng isang tao. Mahirap makasama ang mga maling tao. Amen. Sasagot po ba ng amen? Mahirap kasama ang mga maling tao. Dahil pag maling tao ang kasama mo, imbis na mag-improve ka, imbis na magawa mo yung mga bagay na potential nilagay sa iyo ng Panginoon, hindi mo makikita yung potential mo, hindi mo makikita yung plano ng Diyos sa iyo, kasi maling tao ang kasama mo. Okay, pakitingin yung katabi. Pastor, tamang tao. Laging gano'n, no? Tamang tao to. Bakit po tamang tao? Kasi pastor, tinutulungan ako nito ma-fulfill, maabot, marating ang aking mga plano, ang aking mga panukala sa buhay, and good thing kung hanggang kalooban ng Diyos ang pinupuntirya niyo. Masimbahan po laging tinuturo na kung mayroon kang hihilingin at mayroon kang gusto marating, gusto mo makuha, ang pinaka-naisin mo yung kalooban ng Diyos. Dahil ang pinaka-the best na maranasan natin, mag-gain natin, ma-fulfill natin ay yung will ng Diyos. Dahil sa kalooban ng Diyos, andun ang pinakaligtas na lugar. Lagi yun nababanggit sa simbahan ito. Okay, tapos na po tayo dyan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkilati sa kanyang bunga, pagkilos, pagsasalita at pag-iisip. So kung gusto nyo talaga ho na makilala ang isang tao, balikan natin yung bunga na sinasabi ko sa inyo, i-check nyo po ang kanyang pananalita, i-check nyo po ang kanyang pagkilos, i-check nyo ang kanyang way na pag-iisip. Then pag na-check mo na, masasabi mo sa sarili mo, ito, tunay ito. Dahil maraming mga tao, sabi ni Jesus sa mensahe niya sa mga disipulo, mapagkunwari. Kasi noong panahon, lalapit, ang tinutukoy ni Jesus dyan ng mga na mapagkunwari ay mga propeta, at ang gusto niya sapulin dyan ay yung tatlo, Saduceo, Pariseo, at saka mga Eskriba. Yung mga Saduceo, Pariseo, at Eskriba, sila yung magagaling sa batas, kabisan nila ang Biblia. Ang problema, kabisan nila ang Biblia, pero hindi nila isinasapamuhay ang kanilang mga natututunan. Sabi ng Panginoon, mga mapagpaibabaw. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga followers niya, wag na wag kayong lalapit sa mga yan, dahil mukha silang tupa, pero asong lobo ang loob niyan. Ano ang ginamit doon? Sa English po, sa translation ng English, sabi dito, ravenous. Ibig sabihin, yung gutom na gutom. Sila yung mga tao na handa kang silain. So, mag-ingat tayo sa mga tao na kunwari mabuti, kunwari mabait, pero ang kaloob-looban nila, mayroon silang planong sirain tayo. Mag-ingat kayo sa lahat ng mga nandito, hindi lahat ng tao kailangan natin gawing kaibigan. Mag-ingat tayo dahil maraming mga tao hindi ho maganda kasama. Okay, pangalawang reason kung bakit napakahalaga ng bunga, ito ang pangalawa, it reveals the true capability of a person. So kanina ano ang una? Ang kalagahan na makita natin o importansya ng bunga ay para makilala natin kung sino talaga yung tao, yung kanyang kalikasan. Pangalawa, it reveals the true capability o capability of a person. Dito naman ay magpapakita, malalaman natin ang tunay niyang kakayanan. Okay, so sabi sa verse 16, ang matinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Okay, kakayanan po yan ng isang puno. Kung ang isang puno ay namumunga, effortless, mamumunga siya. Pero ang isang puno na hindi nagbubunga, kahit anong pilit na gawin niya mamunga, hindi siya mamumunga. According sa Bible. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Parang nakikita natin yung yung cycle. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Parang malalim. So sabi dito sa aklat ng Biblia, sa Old Testament at saka sa New Testament, pag pinag-aralan nyo ang Bible, pag pinag-aralan nyo ito mula Genesis hanggang Revelation, makikita nyo dito yung paulit-ulit na cycle ng buhay ng tao. Ang tao at that time, pag wala silang problema,
Diba? Pinagpala sila ng Diyos, wala silang problema. Ano mangyayari sa tao? Habang wala silang problema, sagana ang lahat ng bagay, payapa ang lahat ng bagay, palayo sila ng palayo sa Diyos. Ba't sila lumalayo sa Diyos? Dahil wala silang kailangan sa Diyos. Anong gagawin ng Panginoon? So magbabago ang leadership, yung mga tao at time, pipili sila ng leader, katulad ng ginagawa natin pag-election, ginagawa din niya sa Bible. At ang problema, pag ang isang tao nagkamali ng pagpili sa tao dahil hindi nila kinalakis, kung ang mamumuno ay masama, yun ang context, kung ang mamumuno ay masama, walang mapuproduce na mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, pag binasa nyo ang Biblia, pag binasa nyo yun paulit-ulit, nakikita nyo pag ang masama ang pinuno, nagkakaroon ng dilubyo ang isang bansa. Sabi dito, sa tuwing masama ang namumuno at napipili, laging may masamang nangyayari sa kanilang bansa, tulad ng bansang Israel, ganun din sa kasalukuyan. Ang bansang Israel hindi na natuto. Hindi natuto ang bansang Israel. Sila pa naman yung pinili ng Diyos, sila ang tinawag ng Diyos, pero sila ang pinakamatigas ang ulo. Ba't kaya ganun? Pagka may favor tayo sa Panginoon, ramdam natin, kasama natin ang Diyos, madalas yung mga taong pinili, tinawag ng Diyos, sila malimit yung pumiglas. Sila malimit yung gustong umalis sa presensya ng Diyos. Bakit po? Ramdam nila na parang, Pastor, kay Lord parang nakakasakal. Parang kay Lord, pag si Lord ang nag-lead sa amin, parang ang daming bawal. Normally speaking ho, pag si Lord ang gusto mo talagang samahan, si Lord ang gusto mo maging leader ng iyong buhay, marami talaga pong bawal. Bakit maraming bawal? Kasi banal siya. Amen? Banal ang Diyos. At syempre ho, sa pagsunod mo sa Diyos at may ginagawa kang marumi, mali at hindi tama, itatama ka ng Diyos. Kaya ramdam ng mga tao na malapit sa Diyos, parang ang hirap sumunod sa Diyos. Yes, hindi madali. Pero tandaan nyo, si Jesus Christ ang larawan ng isang tao ho na namuhay. Hindi rin nadalian si Jesus Christ kasi mayroon siyang utos na parang gusto niya rin suwayin, pero ginawa niya pa rin sa dulo. Dahil sabi ni Jesus Christ, kalooban mo maganap. Yung mga tao ho nagsasabi lagi sa Panginoon, Lord, your will be done. Yan yung mga tao na matinding nahirapan. Bakit? Ay sinabi mo kasi, Lord, your will be done. Ang kalooban ng Diyos ang sa pinakamahirap gawin. Bakit po? Tao lang tayo. At ang kalooban ng Diyos, nagre-require lagi po yan ng obedience. Tandaan nyo, obedience ang makakapulfill para sumunod tayo sa Panginoon. Obedience. Kaya po ba natin yan? Sa tulong ng Panginoon, makakaya natin yan kahit mahirap. Hindi mo madali sumunod kay Lord. Lalo minsan kung doon sa pagsunod mo sa Kanya, mayroong, di ba, naka-straight ka kay Lord. Kaya ang pangalan ng church natin ay Jesus the Christ-Centered Fellowship. Ang church natin talaga totally nakasentro kay Jesus. Pero yung maging sentro mo si Lord, mahirap. Bakit po? Ang daming tukso sa kaliwa at sa kanan na magsasabi sa iyo, kumaliwa ka! Kasi bakit? Merong sexy. Kumanan ka kasi merong tukso. Pero kay Lord, wala lahat yun. Kung hindi tayo tutulungan ni Lord, hindi natin matatapos yung journey natin sa finish line. Bakit po tayo nakakapagtuloy-tuloy? Dahil nakahabag lang sa atin ang Diyos. Kung hindi sa atin si Lord mahahabag, sa susunod na mga simba, marami pong mawawala. Hindi makakapagpatuloy. Dahil tayo po ay mahinang nilalang. Kailan lang tayo lumakas? Nung inaccept natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya natin na-overcome ang mga pagsubok. Ang daming pagsubok. Pastor, kung kailan ako lumapit kay Lord, ang daming pagsubok. Kapatid, yun yan ang nangyari sa mga disipulo. Okay, balikan ko lang. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Ang masamang puno ay mamumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. Ang masamang puno, hindi namumunga ng mabuti. Sa bunga makikilala ang puno. Hindi ko ito tumutukoy personally, kasi literal po yan na binabanggit. Pero sabi ko sa inyo, metaphor po yan at analogy ni Jesus sa isang leader. Sa isang tao. Number 3. Bilisan lang natin kasi dyan na yung bagyo. Number 3, what are the importance of fruit? Okay, ang sinasabi natin dito specifically in recognizing a person. Paano ba natin makikilala agad ang isang tao sa pamagitan ng kanyang bunga? Number 3, it reveals the true spiritual status of a person. So ang mga Kristiyano, tandaan nyo, hindi tayo mapanghusga. Minsan na misinterpret ang mga Kristiyano, pag nagsabi tayo, alam mo, mapapahama ka sa ginagawa mo. Ang sabi agad ng mga tao, sinasabihan mo ng gano'n, napaka-mapanghusga mo naman. Okay, sabi mo sa Bible, hindi yung gano'n.
Sabi ko sa Mateo chapter 7 verse 19, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ito ang pinaka-worst na senaryo ng isang tao walang bunga. Ang hindi ho yan basta hindi yan basta mababaw. Sabi dito ho, tumutukoy ito sa kalagayan ng relasyon ng tao sa Diyos at tungkol ito sa paghuhukom na darating. Maaaring matukoy ng bunga ang kahinatnan ng isang tao sa paghuhukom kung siya ay ligtas o hindi. Maraming nag-claim, Christian ako, pero hindi nakikita sa buhay. Tandaan ninyo, ang Christian na totoo pupunta sa langit, may bunga. Dalawang bunga na dapat makita sa isang Kristiyano ligtas, siya ay mananampalataya. Number 1. Pastor, pag nanampalataya ba ako kay Lord ng buong buo sa aking buhay, pupunta ako sa langit? Ang sagot ko sa iyo, yes. Kasi hindi tayo ililigtas ng ating kabaitan, kabutihan, mapagkawang gawa, mga mabubuting gawa, hindi tayo maililigtas niyan. Ang magliligtas sa tao, ang kanyang pananampalatayang totoo sa Diyos. Tandaan nyo yung napako sa krus. Lagi ko itong binabanggit na illustration. Yung napako sa krus na nasa kanan, wala siyang ginawa malibang nanampalataya. Nagkawang gawa ba siya? Lord, pababain mo muna ako. Di ba nanampalataya na siya kay Jesus? Pumiling pa siya kay Lord. Lord, pwede po bang pababain mo muna ako sa krus bago ako mamatay? Tutulungan ko lang itong katabi ko. Para naman mabalid ako ligtas. Alam niyo, namatay agad yung taong nasa kanan na pinako sa krus. Pero sabi ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Hindi pala, Pastor, mahirap pumunta sa langit. Pasensya na po kung wala akong i-open ha. Hindi mo kailangan lumuhod mula dito hanggang sa altar para maligtas ka. Nonsense kay Lord yun. Although magandang tingnan, kasi pagpapakita yun ng kababaan loob, pagpapakita yun ng pagpaparaya mo sa harapan ni Lord, pero alam mo, sabi ng Panginoon, ang pananampalataya ay sapat na para iligtas ka ni Lord. Amen po ba? Hindi mo mahirap maligtas. Ang problema, mayroon pang isa ho na kailangan maging tunay sa atin, humingi ka ba ng totoong tawad sa Diyos? Pastor, paano ako hihingi ng tawad sa Diyos? Wala naman akong kasalanan. Walang taong hindi nagkasala kasi ang nanay at tatay natin makasalanan. Amen. Si Eva at Adan. Si Eva at Adan na nagkasala, pero bakit kasama tayo sa hihingi ng tawad sa Diyos? Kasi tayo'y binhi ni Eva at Adan. Ano ibig sabihin ng binhi? Wala tayong ibang pinagmulan maliban sa kanila. Pastor, gusto ko makipag-argue sa'yo. Iba ang pinanggalingan ko. Saan? Kay Charles Darwin? Sa unggoy? Hindi mo totoo yun. Isa lang ang pinanggalingan natin. Kung may mga tao, dinidinay nila na sila ay walang kasalanan, then doon sila nagkasala. Yung sabihin daw ng isang tao, sabi sa Bible, yung sabihin mong wala kang kasalanan, ay parang sinasabi mo sa iyong sariling sinungaling ng Diyos. Diyos kasi ang nagsabi na lahat ay nagkasala. Amen. So lahat tayo ay nagkasala, at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, kaya kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng Panginoon. Balikan ko lang, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Yung apoy po dyan ay tumutukoy sa lake of fire. Hindi siya basta-basta apoy. Diba, pag sinabi, Pastor, sa literal, pag ang isang puno may sanga, o yung buong puno ay puputulin, ang tendency nun gawing panggatong. Yun yung literal na meaning po niyan. Pero sa spiritual na realidad, ang meaning po niyan ay about po yan sa eternal judgment. Patungkol po ito sa habang buhay na pagpaparusa. Ang isa sa pinaka nakakatakot po na parusa ay hindi yung mapunta ka sa impyerno. Hindi mapunta ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi ang pinakamatindi yung parusa ay habang buhay kang mawalay sa Diyos. Sa Diyos may kaligtasan, sa Diyos ang pinaka-safe na lugar. Amen po ba? Sa Diyos ang pinaka-safe na lugar. Pastor, ngayon may bagyo. Yes, may bagyo ngayon, hindi natin may kakaila. Pero kung nasa presensya ka ng Diyos, nasa pinaka-safe kang lugar. Pastor, paano ngayong araw na to, sa bagyo na ito, kunin ako ni Lord? Kung nasa presensya ka ng Diyos, babalikan ko lang, ikaw yung nasa pinaka-safe na lugar. Bakit? Kukunin ka lang ng Diyos dito sa lupa, ililipat ka niya sa langit. Kaya yung mga namatay sa Cebu na may Diyos, may takot sa Diyos, at yung mga tao na humingi ng tawad sa Diyos, na nampalataya sa Diyos, mga kapatid, kahit 204 pa yung namatay, kung may Diyos, buhay na sila ngayon. Amen po ba? Ganun dapat natin tinitingnan ang dilubyo. Hindi lagi natin tinitingnan, kasi may mga tao, ang pakiwari nila, sama naman ng Diyos. Kasi ang bintang kasi nila, di ba, balikan ko lang, ang bintang nila, pag may baha, may lindol, ito daw ay galing sa Diyos, which is hindi naman sila mali.
Kaya lang, hindi mo direct natin sasabihin na si Lord ang may gawa niyan. Hindi natin direct na itutukoy o isisisi sa Diyos dahil ang balik po niyan, tayo ang sisi ng Diyos. Tama? Kasi tandaan niyo ho, sino nag-abuso ng kalikasan? Tao, babalik yun ng Diyos sa tao. Sasabihin ng Panginoon, inabuso nyo kasi ang kalikasan. Tandaan niyo, ang Diyos ay the best na designer. Dinesign ng Diyos ang bansa na perpekto. Kailan lang di naging perfecto ang bansa? Nung pinasukan na natin mga tao na hindi perfecto. Kailan lang mo nagiging hindi perfecto ang isang simbahan pag pinasukan na siya ng tao? Ibig sabihin, ang pamahalaan pala perfecto. Perfecto ang pamahalaan kung walang nanunungkulan. Kailan lang siya hindi nagiging perfecto pag pumasok na yung mga tao. Dahil sa tao, nagiging hindi perfecto ang lahat. Dahil tayo po yun, hindi tayo perfecto. Pero purihin ng Panginoon, sinisika po natin bilang mga anak ng Diyos na tayo isang araw gamitin ng Panginoon para ho maging maayos sa lahat. In conclusion, sabi ng Panginoong Hesus, mahalaga ang bunga upang makilala, sabi dito, upang makilala ang kalikasan ng isang tao. So mahalaga ang bunga para yung katabi mo, malaman mo ang kanyang nature, kalikasan. Malaman ang kanyang kakayanan, yung capability. Malaman ang kanyang kalagayan, yung kanyang status. Sabi ng Panginoon, napakahalaga niyan. Ito ang kahalagahan ng bunga sa pagkilala o pagkilatis ng isang tao. Then, sabi dito sa application, maging maingat tayo sa pagkilala sa isang tao bago tayo magtiwala. Babalikan ko lang ho bago tayo matapos. Maging maingat tayo sa pagkilala sa isang tao bago tayo magtiwala. Suriin natin mabuti ang kanyang kilos, huwag mawawala ho yung pagsusuri. Sapagkat sa mundo, marami pa rin ho naglipa ng mga tao na akala natin maamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng mga gutom na lobo. Okay? Pero ang totoo tulad sila ng gutom na lobo. At pangalawa, akala natin santo, yun pala padala ng dyablo. May mga tao ho na akala natin santo, yung mga tao na parang talagang sobrang bait, pero ang kaloob-looban nila ay hindi ho sila maayos na tao. Balikan ko lang, itong inaaral natin ho ay isang patunay o isang pag-aaral na nagtuturo sa atin kung paano kumilatis ng tao. So sa Bible na pinag-aaralan natin kung bakit po nagkakaroon ng mga problema sa sanlibutan, ito nararanasan natin na maaaring isisi natin sa isang tao na mumuno sa ating bayan, sa ating bansa. Huwag natin laging isisi kasi baka meron tayong maling hakbangan at yun nga po yung pagpili sa kanila. Kasi ang pinaka-root niyan, hindi natin sila kinilatis. Sa susunod po na panahon na tayo po ipayagan ng Panginoong kumilatis uli ng tao, hayaan niyo ho mag-consume ng time, mag-consume ng oras para ho ang isang tao ho talaga na gusto mong makasama, ang gusto mong tao ho na makabadi-badi sa buhay, ang gusto mong tao na maging kaibigan, isyo masasabi mong hindi man 100% nakilala, pero praise the Lord, kahit pa paano, 90% kilala mo yung tao. Mahirap na magtiwala sa panahon natin ngayon. Pastor, kahit ba pastor, kahit pari, kahit ministro, lahat po, basta tao. Hindi ho basta-basta tayo naniniwala. Kahit po nag-claim na propeta, pastor, pari, ministro, lahat po na namumuno, kilatisin niyo yung buhay, huwag agad kayo maniwala. Amen po ba? Si Lord ang paniwalaan natin. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, magpingat po tayo.